Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Gemini, paunang mensahe po ninyo ay Ace of Pentacles. Napakaganda kasi pagdating sa pera, no, career, finances, trabaho, negosyo. This is very beautiful energy. Meron ditong prosperity and abundance coming your way, you know. At maaring ang perang yan, no, yung abundance of money na yan, could come from various sources, depende sa inyong sitwasyon. Pwedeng meron ditong windfall of money, pwedeng magkakaroon kayo ng um, panalo, maaari din na meron ditong inheritance na dadating sa inyo. Posible din na merong mga offers dito of trabaho, side hustle, mga ganon, investments, na masyang maghahatid ng prosperity and abundance, no, sa buhay ninyo. Kaya, this is really a beautiful energy pagdating sa inyong kaperhang aspeto. Kasi magkakaroon kayo dito ng opportunity to start something fresh, to start something new, na sitwasyon, no, pagdating sa inyong kaperahan na makakaluwag-luwag kayo pagdating sa pera. We have temperance, and this is about healing, this is about balance, you know. Ang iba siguro sa inyo, pwedeng yung healing na to could be related sa inyong physical ailments, no? Siguro na pinagdadaanan ng iba sa inyo dito. Pwedeng kayo ay makaka-receive ng healing energy. Maaari ngayon ay magsisimula na kayo makaramdam ng pagbawi, kumbaga, no, sa inyong sa panghihina ng inyong katawan, pasakit, yung mga ganon. Pwede rin na yung healing na to could be healing ng inyong sitwasyon. Since katabi niya sa Ace of Pentacles, maybe meron kayong problema sa pera in the past, no? Or recently, siguro nagkaroon kayo ng mga financial problems, financial constraints, at maaring because of this Ace of Pentacles energy na merong perang paparating, yun ang maghihil na, no, yung sitwasyon ninyo pang kaperahan. So, pwedeng ganun ang ganap. And with that, balance will be back in your life. Kasi, masusolusyonan na ang inyong problema. So, magkakaroon na kayo at least ng peace of mind, magkakaroon na kayo ng katiwasayan, 'di ba? Sa inyong damdamin, sa inyong isipan, no? So, what else? We have Three of Wands. Ayan. So, dito naman sa Three of Wands, Gemini, this is about good luck, no? Maaring siswertehin din kayo rito sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. Maaari din na magkakaroon kayo rito ng um, mga bagong endeavor. Baka may sisimulan kayo mga bagong ventures kasi si Three of Wands, this is implementation stage, no? Pinanggagalingan niya is yung Two of Wands, which is planning stage, which is strategizing. So, nagplano kayo at lahat na okay na, at ngayon, magkakaroon na kayo ng pagkakataon para maisagawa yon or maisakatuparan yon, ano? So, that is the Three of Wands. So, since this is also good fortune energy, most likely, may swerteng dadating sa inyo rito, no? Maybe, maging smooth sailing yung pag-implement niyo ng mga plano ninyo sa ngayon, no? Or you would be you can expect success, no, doon sa kung ano man ang inyong mga gagawin. So, pwedeng ganun din ang ganap. But definitely, sa Three of Wands, you're going to take action. Kung ano man yung mga pinagplanuhan ninyo, it's either sisimulan nyo ng i-roll out, no, yung plano ninyo sa ngayon, or pwedeng yung pagte-take action ninyo rito is for you to push through kung ano man yung mga binalak ninyo, no? Kung ano yung mga ideas ninyo, yung ganon. Pwede rin na may travel, no? Ang iba sa inyo dito, Gemini, baka kayo ay magta-travel abroad or anywhere, no? Basta meron ditong
pagbabiyaheng magaganap. And death energy is a new beginning energy, you know, so new beginning din siya, new beginning din ito. Pero si death energy, you know, could be in, yung mga pagbabago ito in various areas of life. At kasama na dito yung Ace of Pentacles energy. So, maaaring isa sa mga area ng buhay ninyo na magkakaroon ng pagbabago is yung kaperahan ninyo, or trabaho, or career, or negosyo. Pwede rin naman na sa iba pang parte yan ng buhay ninyo, no? Depende sa inyong sitwasyon. But yung pagbabagong ito, this is something na matagal na ninyo itong plinano, matagal na ninyo itong gustong mangyari, kasi parang siguro buryong-buryo na kayo sa sitwasyon ninyo, maaring sawa na kayo na lagi na lang yun at yun na lang ang nangyayari, 'di ba? So, kaya gusto nyo na ng pagbabago. And ngayon, maybe that is what you are going to take action on. Yung baguhin ang inyong sitwasyon, tanggalin na sa buhay ninyo yung mga bagay, sitwasyon, tao na hindi na nagsiserve ng inyong highest good, diba? Para makapag-welcome kayo ng bago. So, depende yan sa inyong sitwasyon. Pwedeng sa iba't ibang parte yan, ano? We have Hermit, ayan, healing. No, may healing tayo dito, may healing din dito. So most likely there are various situations sa buhay ninyo na siguro maghi-heal na, maayos na, mailalagay na sa ayos, no? So which is good. This is also inviting you to put yourself in solitude, no? Mag-spend time kayo by yourself, mag-spend time alone kayo, dahil ito yung panahon para kayo ay magnilay-nilay, magmuni-muni, yung ganun ba? So that you'd be able also to go deep within you, no? Go deep within you and tap into your soul or tap into your heart, 'di ba? Yung ganoon. So, meron din siguro mga pagninilay-nilay, merong mga mumuni-muni na kailangan ninyong pag-isipan sa ngayon. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para kay Gemini. We have retreat. And spoil yourself in the morning mist. Breathe in nature's sweet scents. Ayan. So, retreat, tapos sa solitude. So, definitely related ito sa bawat isa. At ang iba siguro sa inyo dito, Gemini, you know, kailangan nyo talaga sa ngayon na mag-retreat or mag-solitude kayo, mag-introspection, reflection. Kasi siguro matagal na kayong hindi nakakapag-ganon, ano? Hindi man lang siguro kayo nakakapag-spend time by yourself. Hindi na kayo, wala kayong panahon for that siguro in the past, no? Or recently, kasi for whatever reason, baka marami kayong trabaho or you have too much on your plate and hindi na nakakasama dito yon yung mga ganitong pagpapahinga, pagsusolitude, no? Kaya, it feels like to me na this is a must. Kailangan ninyo itong gawin. We have caution and tread softly so as not to disturb the woodland floor. This is a very important reminder para sa iyo na sa lahat ng gagawin ninyo, kailangan ninyo na gawin ito with caution. Mag-ingat, magdahan-dahan lang at pagplanuhan, 'di ba? Ang bawat galaw na gagawin ninyo. Everything should be cautiously done para maiwasan ang problema, maiwasan yung kung ano mang diferensya, no? We have origins and remember your roots, okay? So dito sa sa message na to, this is important reminder din ito para sa inyo na kahit saan man tayo makarating, kahit saan man tayo pumunta, always remember yung roots ninyo. Always remember kung ano yung inyong pinanggalingan, okay? Para nang sa gayon, 'di ba? Lagi tayong grounded. Kumbaga, kung alam natin kung saan tayo nanggagaling, at saka mas mas mai-inspire lalo tayo, 'di ba? Na magsikap, pagtiyagaan pa ang mga susunod nating gagawin, mga susunod pang mga endeavor, 'di ba? Kasi alam natin kung saan tayo nanggagaling, lalo na if we came from humble beginnings. Mas may inspire tayo
lalo, no, na magsipag at magtiyaga, yung gano'n. At saka lagi tayong mas maa-appreciate natin kung ano yung journey natin na pinagdadaanan sa ngayon, or ano man yung um, narating natin sa ngayon. If we always remember kung saan tayo nanggaling, we can always compare, 'di ba? Kung ano na nangyari sa buhay natin sa ngayon, how far we have come, 'di ba? And we will be proud of ourselves, 'di ba? Kasi siguro ang layo na narating natin. O kayo, siguro malayo na ang narating ninyo, hindi ba? Kumpara sa kung saan kayo nanggaling. So good luck sa iyo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.